Sa tahimik at liblib na bulubundukin ng Sitio Bigak sa Basay, Western Samar, may umaalingaw-ngaw na orasyon. Hindi ito labado Santissima Trinidad Concepcion de Maria Santissima del Cartalera. Nung puntahan ng aming team ang pinanggagalingan ng mga usal, Hindi ito labado Santissima sa Cross Heart. tumambad ang taimtim na nagdarasal na si Aling Iluminada. Atin siyang ginatubang dinalaki darahigan sa. Pero hindi siya nagdarasal sa harap ng santo o anumang rebulto, kundi sa isang bangkay. At ang labi na ito, bangkay raw ng kanyang anak na lalaki na si Guillermo o Jelly na namatay edad 14 anyos noon pang 1985. Sa makatuwid, ang katawang ito, 27 taon nang patay. Nakatindig ito sa loob ng isang salamin, nakasumbrero, nakasalamin, nakasuot ng barong at pantalon. Kahit pa magtatatlong dekada na itong walang buhay, hindi pa rin daw ito tuluyang nabubulok at ang mga buto ng kalansay nito nananatili pa ring kumpleto. 1985 nung dinapuan daw si Jelly ng matinding karamdaman. Primero niya, ang iya masakit, ang tiyan, gimpa-hospital nam. Pero dahil kapos sa pera at may kalayuan ang mga ospital sa kanilang lugar, namatay ang binata. Sa pinakamalapit na bakanting lote siya inilibing. Pero nung sumapit daw ang ika-40 araw ng kanyang kamatayan, napanaginipan daw ng kanyang mga kaanak na ito'y nagmamakaawa. Umiiyak na buksan muli ang kanyang kabaong dahil di umano buhay pa raw ito. Hindi ko hingangalimtang kay buutang ko tiya na anak. Asyat kay pagsasangpit ako kung ano naktuyo ay largulit na daop. Waray ton kalipungan niya bata, baga. Asyat ita kininunumdum aging toto ko, good itininunumdum ako. Nagmasakit ma ako, iya nakamatay. Dahil dito, agad ipinahukay ni Aling Iluminada ang mga labi ng kanyang anak. At mula noon, hindi na ito muling inilibing pa. Sa halip, pinagawan ito ng sariling kubo sa tabi ng kanilang bahay. Kailanman, hindi raw ito pinandirian o kinatakutan ni Aling Iluminada. Sinisiguro rin daw niyang mapanatiling malinis ito. Araw-araw pinupunasan ng basang bimpo mula ulo hanggang paa. Pero hindi pa rito nagtatapos ang nakakamanghang pangyayaring ito dahil ang bangkay raw ni Jelly may dala di umanong himala. Katunayan, ito raw ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Aling Narcisa para makapanggamot. Minsan na rin daw dinalaw ni Jelly si Aling Narcisa sa panaginip na tila uhaw na uhaw. Nagmamakaawa raw itong puntahan siya sa kubo para basain ang kanyang bibig. Sabi niya, "Mama, pumunta ka sa bahay. Tulungan mo raw ako. Ipagdasal mo ako. Tapos magdala ka daw ng tubig." Ipinabasa ang labi niya. Nanaginip na naman ako nga manggamot daw ako ng mga may sakit. Sunod na napanaginipan ni Aling Narcisa, inutusan daw siya ni Jelly na kumuha ng mga bulaklak na gagamitin daw ng matanda sa panggagamot. Panggamot ko yan. Yan ang ginagamot ko sa may mga sakit. Mula noon, nagsimula na raw maniwala si Aling Iluminada na nakakapagpagaling ang labi ng kanyang anak.
sa tuwing pinapaliguan niya ito, ang tubig sa bimpo na pinagbanlawan ng bangkay ang ibinibigay niya sa mga pasyenteng may sakit. May nakareserba pa nga silang 2 bote ng tubig kung sakaling magkaubusan. Pero kapansin-pansing malabo ang kulay ng tubig. At tila may mga langib ng balat na naipon sa ilalim ng bote. Kung marami sa inyo nahihindik na sa kwentong ito, hindi ang ilan sa mga kapitbahay ni Aling Iluminada. Katunayan, walang dokumentadong nagrereklamo sa kanila sa pananatili pa rin dito ng bangkay. Sa bangkay raw kasi umaasa ang ilan sa kanila ng himala. Kagaya na lang ng mag-asawang Euloyo at Aurelia, kapwa 60 anyos. 3 beses sa isang linggo kung pumunta sa bangkay para magpagamot. 1 dekada na raw kasi silang ginugupo ng matinding pananakit ng kasukasuan. Pero sa tulong daw ng tubig na pinagbanlawan kay Jelly, di umano 3 taon na rin silang hindi nirarayuma. Maging ang sugat sa paa ni Mang Euloyo, hinuhugasan din niya ng tubig na ito. Pagkatapos ng kanilang pagpapagamot, Mag-aating kinonan. Nagmahawan tak dughan. Awan yun, kanong gatak mga Panmanod. pamanod at lawa. si Lando naman, sa tuwing nagkakasakit daw ang kanyang mga anak, imbes na sa ospital pumunta, diretso sa bangkay ni Jelly. Katunayan, nung araw na yon, dinala ni Lando ang 3 taong gulang niyang anak na ilang araw nang pabalik-balik ang lagnat. Pasensya na lang, di ka mo tatagan talaga mo hadi. O kanan, para pagpunas. Maya-maya pa, ipinunas sa bata ang bimpong ginamit sa paglilinis ng bangkay. Nakakagamot yung tubig kaya dinadala ko rito. Pero ang hepe ng Leyte Provincial Health Office, mariing tinututulan ang paglalagak ng bangkay sa bahay nila Aling Iluminada. Napakamapanganib daw nito, hindi lang para sa pamilya ni Aling Iluminada, kundi para na rin sa mga taong bumibisita at na-e-expose sa bangkay. Siguro malanghap yung baho kung ano, medyo irritated sa amoy ng bangkay, magre-react yung lungs. Asthma, number 1, bronchitis, o respiratory illness. Kasi ang chances no ng fluids is the product sa mga bacteria. Kasi ang bacteria talaga yan nagpapa-decompose ng body. Patataksan hira kung ira siya manggut ira karuyag nga iglubong nira basta kami di kami naruruyag nga iglubong. Paniniwala ni Aling Iluminada, mas lalo raw hindi matatahimik ang kanyang anak kung ibabalik nila ito sa hukay. Hindi naruruyag nga ilurulubong. Kay nagpakuha man hiya lubnganan. Asi takaruyag nga adagud lahiya tiya balay. Ayon pa sa Leyte Provincial Health Officer, maaari daw na may inilagay na preservative sa bangkay kaya hindi ito madaling maagnas. Nakakatulong din daw ang mainit na lugar na pinaglalagakan nito kaya hindi ito agad nasisira. Kahit na isang simple salt, yung asin, isang paraan niya ng pre-preserve ng laman. Sa kabila nito, sabihin mang naembalsa mo ang isang bangkay, kinakailangan pa rin daw itong mailibing matapos ang 2 buwan. Malaki rin daw ang dalang panganib ng pagpupunas ng tubig sa pinaghugasan ng bangkay dahil maaring maipasa ang mga bakterya ng bangkay sa ibang tao at posible ring magdulot ito ng matitinding sakit katulad ng sakit sa balat, fungal infection, diarrhea o pagtatae. Ang tao namang matagal na na-expose, maaari din daw magkasakit ng bronchitis. Minabuti naming ipasuri ang pinagbanlawang tubig kay Jelly na di umano nakapanggagamot daw. Ang nakikita ko lang kasi ngayon, parang may desquamated skin na so madumi siya.
Yung iba kasi organic materials, no, na maaring mukhang galing dun sa balat ng patay. Ang pinaka nakakatakot it can cause diarrhea. 3 oras ang layo ng Sitio Bigak sa pinakamalapit na ospital. Wala rin ditong malapit na health center. Kaya naman hindi na nagtataka ang ilan kung bakit may mga lumalapit at kumakapit sa bangkay. Ito lang daw kasi ang kanilang pinanghahawakan para makahanap ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Milagro o peligro? Minsan pa, napatunayan na ang paniniwala ng tao, personal na bagay.